Hi mga madam! May kliyente ako dito, tingnan niyo naman. Sobrang tingkad ng kulay niya, sawang-sawa na siya sa kakatingin sa buhok niya. Napakeratin niya pala tong buhok niya sa akin before, kaya ngayon, nag-decide na siyang pakulayan niya na ng full color. Parang mag 3 months na din tong keratin niya, so ngayon lang siya naka-decide na kulayan. Kasi nga, nung nag-shopping daw siya, namili siya ng mga damit niya. Nung sinukat niya sa fitting room, siguro doon yung ilaw sobrang tingkad. Nakita niya yung buhok niya na sinag na daw. Kaya, nag-decide siya ngayon na ipa-dark na yung hair niya. Itong customer ko na to ay monthly yan nagpapakulay kasi may white hair yan. Every pakulay niya ng buhok, gusto din niyang magpamasahin ng mukha at likod. Kasi nga, diba, after ko nitong i-apply sa buhok niya, ibababad ko pa yan ng mga 35 minutes. Dati pala, nagpapa-facial yan sa akin lagi. Kasi nga, may pigmentation siya sa mukha niya, yung dark spot, kaya gusto niyang mag-lighten. Pero kasi yun, medyo mahirap na tanggalin yung sa kanya kasi nga, masyado nang deep yung dark niya sa mukha. Kaya ngayon, nagpapamasahe na lang siya ng mukha niya kasi wala din kasing time yan, laging busy. Yung buhok ko din pala, tingnan niyo yung kulay niya, 'di ba? Sobrang tingkad kasi nga pinakeratin ko na siya kasi pagod na ako sa kakaplansya araw-araw. Ako ang gumawa sa hair ko sa harapan, tapos ginawa nila yung hair ko sa likod. Kailangan ko din palang kulayan yung hair ko na yan kasi nga sobrang tingkad niya, nakakahiyang humarap sa mga kliyente ko. Kailan na naman kaya ako sipagin gawin yung buhok ko? Ito na nga, ready na siyang i-apply. Dinamihan ko na din pala yung pag-mix ng color kasi ayaw ko nang mag-mix ulit. Medyo late na nga siyang dumating, nasa mga around 8 kasi ayaw niyang pumunta ng umaga kasi sobrang init daw. Ito na nga yung buhok niya after ng mga paghihirap namin. Ang ganda na ng hair color niya, bagay yun sa skin type niya. Before pala siya nag-keratin dati, ganito yung hair niya. Nag-light lang siya dahil sa keratin. Kaya, pag mag-keratin na naman siya ulit, babalik na naman yung ganong color. O diba, hindi madaling magpaganda, magastos. Ito na naman, kasama ko na naman si Dong kasi nga bibili kami ng tubig. Nakalimutan namin, wala na pala kaming stock sa bahay ng tubig. Kumakain kami na walang tubig na nakahanda. Kaya ito ngayon, pupunta kami sa pinakamalapit sa amin na supermarket. Sobrang mura lang pala ng tubig na to. Nasa mga 3 dirham lang, 0.99. Yung iba nasa around 7 dirham, 8 dirham. Hindi kasi masyadong kilala yung brand. Yun ang piliin nyo para makamura kayo. At ito nga, bumili na din pala kami ng saging kasi medyo mura lang dito. Alam niyo naman, mukhang unggoy kami dalawa ni Dong. Gusto namin yung saging. Bibili pa sana ako ng orangey. Kaso lang, wala na akong mapili dyan kasi hindi na sila fresh. Medyo sira na yung iba. Pero wala na nga akong mapili dyan. Kung lantaman ako, mas lantang-lanta na tong mga to. Gusto ko pa sanang mag-ikot-ikot dyan. Kaso tong si Dong, gusto nang umuwi. Kasi nga, atat na tong mag-email. O, tingnan nyo naman, bit-bit ko tong saging na madami. Hindi ko na pinapalot ng plastic kasi nga, may bayad yung plastic nila dito, sayang lang. Nung kinabukasan nga, hindi na ako nagbaon kasi nga may birthdayhang nagaganap dito sa salon namin. Ayan, yung cashier namin, birthday niya, kaya nagpakain siya nitong Jollibee. At may kasama pang prutas galing Pinas. May nagbakasyon kasi galing Pinas, kaya yun ang pasalubong. Nung day off nga namin ni Dong, pupunta kami ng Satwa kasi may bibisitain kami, yung friend ko na si Rima. Magbabas lang pala kami papunta doon kasi sayang mag-taxi. Medyo malapit lang naman kasi yun. At saka, nahihilo kasi ako pag taxi yung sinasakyan. Iwan ko ba anong meron sa taxi? Bakit ako laging nahihilo? Pag ganito naman, bus at saka train, okay lang naman pakiramdam ko, hindi naman ko inaatake ng hilo. Sa taxi lang talaga. Siguro kasi mahal yung bayad kaya ako nahihilo ako doon. At ito na nga, andito na kami sa building ng bahay niya. Nakalib siya ngayon ng 1 month pero ayaw niya munang umuwi ng Pinas kasi next year na lang daw siya uwi. Kasama niya yung mga pinsan niya. Ito na nga, sinundo na ako ng friend ko sa bahay nila kasi may alaga pala silang aso. Ay, aso! Aso kayo maliit pero mawat-mawat. Grabe, sobrang gulat ko doon. Hindi ko akalain na ganun pala ka-agresibo yung aso nila. Naku, kaloka. At ito na nga, pinakain ko na si Dong ng pansit kasi sakto naman nagluto si Remark ng pansit. Ito na yung aso. Sobrang bait na niya. Agresibo lang pala siya pag first time niyang nakita yung tao. Pero ngayon, tingnan niyo naman, dikit na kay Dong. Parang gusto na yatang magpaalaga kay Dong. At ito na nga, umuwi na nga agad kami ni Dong kasi nga may tiningnan lang naman kami doon. Pupunta pa pala ako ng day to day kasi magsha-shopping kami ni Dong ng tagsa 10.